Magkano ba tong 10% na to? Nasa mahigit 900,000. So halos 1 million pesos. Napakalaking halaga rin. So 7 taon na po kayong naghihintay. Hanggang ngayon wala pa rin. Oo sir, pabalik-balik nga ako doon. Puro lang wala. Pinagalitan pa ako. Sabi niya, maghanap ka na lang abogado mo. Ikaw ba, nakausap mo directly yung sinasabi nilang boss o yung may-ari? Nakausap namin siya matagal na, nung maliit pa lang yung opisina nila. Ngayon malaki na. Nung lumaki na sila, hindi ka na kinausap. Should there be any reason para hindi nila i-release yan? Wala naman sir. Wala naman. Bakit kung kailan lang tumawag yung bitag biglang aayusin na? Kung nagkataon lang noon, bakit hindi pa nila inayos? Ako si Ariel Batalier, galing pa ng Catanduanes. Dahil sa problema ko sa Millennium Erector, kaya ako nandito kay Sir Ben. Taon ng 2016, kinuha nila ako para mag-subcon sa mga condominium, halimbawa doon sa Santa Parkview sa Manila at sa Rise sa Makati. At natapos ko na pa yung mga project na yon. Matagal na, halos na sa 7 years na. Pero yung retention ko po hindi ko pa nakukuha hanggang ngayon. Nagpabalik-balik na ako ng halos 6 na taon. Ang lagi lang sinasabi ay wala pa yung retention. Sa ilang project kong natapos, halos nasa 900,000 na yata ang retention ko na sana makuha ko na rin dahil sa wala na akong trabaho para magamit ko rin sa nanay ko na may sakit. Kahit may sakit yung nanay ko, wala akong maitulong kasi wala nga akong trabaho. Kaya gusto ko na sana makuha yung retention ko. Pwede pakipaliwanag mo sa amin, ano ba yung naging usapan nyo nung GenCon nyo? Kayo ay subcontractor, no? Yun nga, pagka tapos na, makukuha namin yung retention namin. Kaso, pabalik-balik nga ako doon, umabot na ng ganito. Puro lang wala pa. Anong klaseng proyekto yung pinagawa sa inyo? Masonry, yung mga building na ganito. Kami yung gumagawa ng mga partition. So, totoo po ba yun na parang tuwing pupunta kayo doon, sasabihin lang sa inyo, wala, ganun lang? Pero di ba, nakapaloob po sa kontrata nyo yun eh. Di ba, ang kontrata, sagradong dokumento yan na dapat sinusunod ng bawat isa, di ba, ng both parties. Nakalagay, 100%. Kompleto na po ba? Ang tanong ko muna, kompleto na ba yung project? 100% na po ako. Wala naman mga back job na baka mamaya kasi nagamit yung retention, kaya wala na kayong makuha. Yung back job po, sir, bago kami makapag 100%, doon na binabawas. Okay. Kaya binibigyan nila kami ng 100%. Talagang poorly furnished na yun. So kumbaga, nandun na sa part ng GenCon na ibalik sa inyo yung retention na tinatawag. Opo, sir. Oo, ang ano dito, 7 taon na po kayong naghihintay. Hanggang ngayon, wala pa rin. Oo, sir. Kaya nandun pa po ba yung mga taong kausap nyo? Paiba-iba na, sir. Yung kausap namin, yung project manager. Pero pinapasa namin yung billing doon sa main office. Doon na sila magdidesisyon kung wala nang pakialam yung project manager dito sa project na to. Sinasabi, wala pa daw advice si boss, pero paulit-ulit na. Ikaw ba, nakausap mo directly yung sinasabi nilang boss o yung may-ari? Last year nila, sir. Kasi, nakausap mo siya? Ay, hindi na, sir. Hindi na namin nakakausap. Bakit hindi nyo na po nakausap? Hindi, nakausap namin siya matagal na, nung maliit pa lang yung opisina nila. Ngayon, malaki na. Nung lumaki na sila, hindi ka na kinausap. Parang nakakalungkot naman yun. Kumbaga, nung maliit sila, nandiyan kayo para tulungan sila sa mga proyekto. Ngayon, nung lumaki na sila, hindi ka na pinapansin. Hanggang by guard doon, hanggang dyan lang kayo. Ikaw ba, wala ka na bang ibang ginagawang project? Tumigil ako, sir, kasi yung nagkautang-utang ako doon kasi pang pasweldo ko doon sa mga tao ko. Nangungutang ako para pang pasweldo dahil akala ko naman babayaran ako nila. Yun yung inaasahan ko mabait. Kaya hanggang ngayon may mga utang ako. Kaya tumigil na lang po ako, sir, sa... Kung susumahin mo, Sir Ariel, magkano ba tong 10% na to? Naku-curious lang ako. Nasa mahigit 900,000. So halos 1 million pesos. Napakalaking halaga rin. So inabunuhan nyo muna yung mga tao nyo, kaya kayo nagkanda utang-utang. Yun yung problema nyo, kaya hindi kayo makapagsimula ulit ngayon. So ito na lang talaga inaasahan nyo para makapag-start ulit. Opo, sir. Alright. May mga ginawa na po ba kayong mga hakbang para makasingil kayo doon sa hinahabol nyong GenCon? Nung lumapit ako sa Dole. Dole? Oo, sir.
Ano pong nilapit nyo sa DOLE po? Yun din yung kaso na yan. Actually kasi sir, sa totoo lang ha, ang retention kasi it's not a DOLE matter eh. Kumbaga hindi naman din kayo para manggagawa under them, di ba? Parang ito ay negotiation, under contract. So I think it's more on parang privately between you and the company. Well, anyway, ano nangyari sa DOLE po? Nung natuloy po ba yung reklamo nyo? Anong naging Nung pinapunta ako sir sa main office na, yun nga sabi sa akin nung secretary, maghanap pa na lang ng abogado mo. Abogado, ginanon ka. Umalis na lang kasi wala Isipin mo, sila na nga yung may hindi nababayaran, kailangan pang idaan sa abogado. Ginanon ka Bakit talaga, naman kasi naman. Kailangan na pahirapan pa ito si Sir? Kasi kung tutuusin mo, may mga documents na siya ng 100%. Wala naman any back job na nangyari. Yung back job, sir, bago kami magawa ng 100%, yung back job, doon na binabawas sa 100%. Para i-declare na 100%. Sigurado na sila na wala na kaming back job talaga. Doon sa retention. Pero di ba usually yung retention yung ginagamit pambawas ng back job? Sa kanila sir, in-advance na nila sir yung para sigurado silang wala na silang... Hindi, ano ba yung nakasaad doon sa kontrata ninyo? Kung saan gagamitin ang retention? Doon sa back job sir. Pero parang hindi na sila... Inunahan na nila kami bago kami magawa 100%. Kasi nakahold kami sir sa 95% lang. Pag natapos na yung building, parang saka mo lang yung maibibin lang 100%. Na yung mga back job, talagang wala nang nagawa mo na lahat. Ayan, parang in the future ba? Inunahan na nila yung... Ayan yung nakasaad, Sir Carl, sa kontrata. So, yan, nakapaloob nga sa contractor nyo na 100% i-release na nila yung retention. And meron din actually a statement itong company. So, nakausap ng Bitag ang nagpakilalang abogado ng Millennium Erectors Corporation tungkol sa retention ni Ariel Bataler. Handa raw silang ayusin ito at kailangan lang pumunta Ariel sa kanilang opisina. So, ang para sa akin, bakit kung kailan lang tumawag yung Bitag biglang aayusin na? Kung nagkataon lang noon, bakit hindi pa nila inayos? So, siguro maganda din na matawagan din natin si Attorney Batas para alam din niya na bago siya pumunta doon at bago kausapin yung company, ay malaman niya kung ano ang kanyang karapatan, kung ano ang pwede niyang gawin, and for that years na talagang pinag-antay siya, ano bang makukuha niya din in exchange. Pero ang nakikita ko dito, malaki yung kanyang laban dito kasi nasa kontrata at wala ka naman sir na parang bad record na para i-hold nila yung pag-release ng retention mo or meron bang palyadong ginawa, di ba? Should there be any reason para hindi nila i-release yan? Wala naman sir. Wala naman. Pag pupunta ako, dapat sasabihin na nila na may problema. Tuwing pupunta ako, sinasabi nila, wala pa. Wala naman. Kasi kung meron naman sir, ginagawa naman namin kung meron pa kanila. Kasi yung sa kanya naman din, maganda naman din, may mga documents siya, no? So, tawagan na din on the line na ngayon si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po muli, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa sambayan ng Pilipinong nanonood sa Pabitag Bonifant Tulfo. Opo. Ang gusto lang namin, Attorney, is ano ba ang kanyang karapatan dito sa case na ito? Kompleto din siya ng kontrata and yung documentation na said to be 100% complete na din yung proyekto. Salamat po, Ginoong Carl Tulfo, at salamat po sa panauhin natin. Ang sagot po ng batas, simple. Ang isang taong naghahabol batay po sa kontrata o kasunduan, kinakasulat o verbalan po lamang yung kasunduan na yan, Ginoong Carl Tulfo. Ang unang hakbang na dapat gawin, hilingin na to pa rin ng kanyang kakontrata ang tungkulin at obligasyon ng kakontrata niya. So, ginaganampanan niya yung kanyang sariling tungkulin, natapos ang proyekto. Ngayon naman, yung meron pong tungkuling magbayad, kailangang magbayad na rin. Pero, sabi po ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, ang isang taong may tungkuling gampanan ang kanyang mga kinontratang gawain, hindi po magkakaroon ng tungkuling gumanap o di kaya magbayad sa kaso po nitong subcontractor kung hindi muna siya humihiling na magbayad na yung contract. Paano po ang paghiling, Ginoong Carl Tulfo? Una, pwede pong verbalan. Pero marami pong nagkakabala sumasan dyan sa verbalang kahilingan kasi naitatanggi po yan. So, ang pinakamaganda po yan, kailangan nakasulat na kahilingan. Yung po tinatawag natin demand letter, written demand letter na ipinadala kung hindi man personal para malagda ang personal nung kausap ng ating panuhin, post office, registered mail with return card, o di kaya panghuli yung tinatawag nating delivery by courier, by private courier, anuman ang pangalan ng private courier na yan.
yan po ang unang hakbang. Kailangan hilingin ang pagbabayad nito pong tao na nagkakautang o may tungkuling magbayad. Pag hindi po nagbayad, sa loob ng panahon itinakda, ang susunod na hakbang, ito pong naghahabol na mabayaran, batay po sa pag-aaral dito sa Ibabitag po ni Ben Tulfo at sa pag-aaral po ng batas, maliwanag po kung pwede na niyang sampahan ng kaso. Hindi na po kailangan idaan sa barangay ang ganitong mga usapin. Attorney, matanong ko lang din kasi nag-statement na kanina yung company. Sinabi kanina na willing na daw sila makipag-cooperate dito sa nagko-complain sa amin ngayon. Ano ang masasabi niyo, attorney? Paano naman yung mga demand letter and processes? Pagbigyan ba yung company or diretso demand letter na kaagad? Diplomasya pa po ba muna or demand letter na diretso, attorney? Pwede pong pagpapigin na, pwedeng makipag-usap at titignan kung kang tototohanin po yung pangako. Pero at the same time, ang tawag po namin mga abogado dyan, without prejudice to the outcome of the verbal agreement, padalhan na rin po ng nakasulat na kahilingan. So that magkaaberya man po yung panibagong pangako, nakatupad na po tayo sa requirement ng nakasulat, nakahilingan, nakatupara ng tungkulin. Yun lang naman, attorney. Well, ikaw may tanong ka pa ba sa kay attorney? Wala na, sir. Okay. Well, attorney, yun lang naman ang gusto namin malaman na at least alam na niya ngayon yung karapatan niya at kung pagbibigyan niya yung company na ayusin yun, eh nasa kanya naman yun, attorney. Opo. Yan po layunin ng Ibabitag po ni Ben Tulfo sa pinamamahalaan po ni Ginoong Carl Tulfo ngayong araw na ito, bigyan ng karunungan ng sambayan ng nakakaranas ng abuso upang may pagtanggol ang karapatan. Maraming salamat, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat din, Attorney Batas. Okay, so okay na ba yun sa'yo? At least ngayon, gusto lang namin bigyan ka ng linaw para malaman mo din kung ano ang karapatan mo bilang isang subcon at natapos mo na yung proyekto. Alam kong ilang taon na, pero may karapatan ka pa din doon kasi may kontrata. Okay? So, siguro, mas maganda na padalhan mo na lang ng sulat yung company or magpadala ka ng sulat or whatever it is or kapag pumunta ka man doon, magkaroon ng maayos na kasunduan para man at least merong pirmahan ng both parties na nangangako sila para kapag umabot sa punto na hindi nila ganapin man yun, kung ano man yung naging usapan ninyo, pwede mo na magpadala ng demand letter and then sana naman hindi umabot sa ganun na punto ay aabot ka sa kaso. Okay? Sige. Actually, nangako sila na aayusin nila to, sabi sa bitag. So, pangahawakan namin yun kasi hindi na nga sila nagsalita. Ang sabi, aayusin na lang nila, kumbaga, off-cam. So, pangahawakan namin yung pangako nung kumpanya na yun at kailangan balitaan mo kami. Okay, sir? Okay. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pabansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak Bitag sa ngalan ni Ben Bitag Tulfo. Ako si Carl Tulfo. Ito ang hashtag Ibabitag mo. Bumalik ako dito kay Sir Ben Tulfo para magpasalamat dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi maayos yung problema ko. Kaya maraming salamat sa iyo, Sir Ben Tulfo. Kayo ang pag-asa naming mga mahir.